Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan at tatalakayin natin sa update na to ay may kaugnayan po sa binitawang statement ng isang abogado for Chinita Princess. Para saan nga kaya ito mga kakimpaw? Yan ang pag-uusapan at tatalakayin natin, pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Nenita. Sabi niya, alam ko ang tunay na ugali ni Kim Chu na hindi siya ugaling manglait. Dahil mabait siya, hindi siya makakaabot sa taas ng tagumpay kung may bad behavior siya. Ang mga naiinggit lang, nagpapalaki dahil sikat si Kim at hindi maiwasang may mga bashers din siya sa paligid niya. Si Kim ay ipinahama kaya wala akong pake sa nagsasabi na turn up sila. Patunay lang na hindi nila gaanong kilala ang ugali ni Kim. Ako from bahay ni Kuya noon na nakilala na si Kim hanggang ngayon, alam ko na hindi niya intensyong manglait ng tao dahil sa joke na pahamak si Kim. Walang epekto yan sa akin dahil kilalang kilala ko ang ugali ni Kim. Dismayado ako, ibang fans na hindi marunong ipaglaban ng Kim Pao. Mas naniniwala pa sila sa mga bashers. Mahilig gumawa ng gulo sa social media. Maraming mga engage sa bashers. Maraming pera ang mga bashers. Dapat hindi tayo natitinag kung anong paninira ipkilala natin ang ating mga iniidolo kung gaano kabubuting mga tao. Kim Pao is the best couple. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Nenita. Yes, tama po kayo dyan. Kilala natin si Chinita Princess at hindi niya po intensyong manglait sa kabila pong programa. Kaso yung nga lang mga kakimpaw, nag-viral na po ito at umani ng samut-saring komento at pangbabatikos kay Chinita Princess. Kaya hindi na po natin mapigilan pa yung mga sinasabi po online ng mga bashers ni Kim. So dapat po talaga isa writer ang sisi at hindi po kay Chinita Princess. Pero nahusgahan na po siya mga kakimpaw, kaya wala po tayong magawa. Pero wag kayong mag-alala, matatapos din po ang problemang ito ni Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa isa sa mga contestant dito po sa It's Showtime kanina na pinangalanan pong Pao Chu. Hango po yan kay Paolo at kay Chinita Princess. Sobra talagang panapan po ito ni Chinita Princess mga kakimpaw, and hanggang sa backstage talagang habol-habol si Chinita Princess. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapagpa-picture together. Sabi nga dito, Pao Chu plus Kim Chu in one frame. The Kim Pao we failed to separate. Stay Pretty Queens. So ayan po mga kakimpaw, yung number 3 na contestant na talaga namang sobrang aliw kanina sa It's Showtime. Marami nga nagsasabi na ay si Paolo Avellino nasa It's Showtime pala. Ito po yung si Pao Chu mga kakimpaw na kung saan ay contestant number 3. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa naging statement po ng isang abogado for Chinita Princess or for Kim Chu. Mula po ito kay Attorney Orly. Sabi niya, may kaugnayan ito mga kakimpaw sa pangbubuli daw ni Chinita Princess kay Raisa May. Stop normalizing face-shaming, body-shaming, and bullying. The recent backlash over Kim Chu's Lotus Pit remark repairing to Raisa May Dizon is a reminder that words can wound, especially when they ridicule a person's physical appearance before a national audience. Whether intended as a joke or not, public humiliation should never be normalized. Our words may be a blessing or curse to anyone. Even the Bible is rich with injunction against tactlessness. An example in Philippians 4:29, it is stated, "Let no corrupt word proceed
out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. It is discouraging that celebrities like Vice Ganda and Kim Chu, who at many times rebuke a politician for saying bad words to others, cannot guard their mouth from demeaning others. Let us be clear, our laws recognize and protect the dignity of every person. At naglatag nga po itong si Attorney Orly ng 12 article na may kaugnayan po sa ginawa ni Chinita Princess dito po kay Raisa May Dizon. So magbasa po tayo ng isa. Ayun dito, Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution guarantees that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor deny the equal protection of the law. Deprivation of life includes the debasement of other because of his her looks, of his her appearance, body, face, all the part of that constitute what and who she is. Respect for human dignity is a constitutional value. And basahin natin itong Article 20. Sabi nga dito, Civil Code makes a person liable for damages when he willfully or negligently causes injury to other in violation of law. Ang dami po nito mga kakimpaw na article itong nilatag po ni Attorney Orly. Kaya ang katanungan po ng ilang netizen, baka po makasuhan si Chinita Princess. So hindi naman po siguro mga kakimpaw aabot or hahantong sa ganoong mga pangyayari, 'di ba? So ang lesson dito is maging maingat na lang po tayo sa pagsasalita, lalo na't nasa live television po tayo. Kahit nasabihin na hindi naman kasi yan kasalanan ni Chinita Princess, diba? Alam naman natin na hindi talaga, and also joke lamang ito mga kakimpaw. Pero syempre sineseryoso po talaga ito ng ilang mga netizen. Marahil dahil nag-viral po itong si Raisa May mga kakimpaw, kaya naungkat muli ito pong issue ni Kim Chu kay Raisa May Dizon hanggang sa kung sino-sino na po yung sumasawsaw at nagbibigay ng opinyon. Hanggang sa nakarating na po ito kay Chinita Princess, and medyo nakaka-stress nga naman ito mga kakimpaw. So pagka may ganito po na mga issue, sana hindi na lang nagbabasa si Kim Chu mga kakimpaw or nag-offline na lamang siya sa social media kasi ang dami talagang bashing po sa kanya. Nakikita po natin sa lahat ng social media, sa X, sa Facebook, sa Instagram, at sa ibang mga news outlet, Kim Chu at Raisa May ang topic at ang dami-dami pong nang babatikos kay Chinita Princess. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.